No. And so dito tayo ulit ngayon guys sa Chinook. Oo. Kanina yan, nag-ikot-ikot lang kami. Tapos si Emma gusto mamasyal. Sabi ko nga, kain na lang kami ng shrimp eh. Pero ayaw. Ayan, hindi, so, hindi ka pagaling eh. Oo nga, ayun guys, so still ano pa rin, na may paga pa rin ng konti. No? Ayan, so yun, mag-ikot-ikot lang muna kami dito guys. Ayan, so hindi na namin dinala yung stroller ni, hindi namin dinala yung stroller ni Zion para at least makapag makapaglakad-lakad tsaka makatakbo. Ayan na nga ang ginawa. Ayan na. Up down. Oo. Up. Walk ka lang, walk. Walk lang, walk. Ayan. So tingnan natin, baka may sale dito. Tingin lang tayo. Baka may sakaling sale. Oy! 350. Ano to? 350. Sale na pala to. Dating $55. Oh, 55. Pinatong niya yung 350 oh. Napamahal pa no. Ayan. So hindi tayo fan ng Nike. Ayan. Pero maganda Nike. Pero more on na tayo guys. Adidas. Oh, let's go. Let's go. Ayan. So ikot lang tayo. Okay guys, sa mga bago pa lang sa channel ko guys, no, dito ako dati nag-work sa Chinook Mall. Ayan, so may time na nasa tray. Ayan, may time na nasa tray ako. So dito yung pasok nun sa loob. Ayan. Wala si Tatay Jose. Ano ba ngayon? Thursday? I think di naman niya off. Ayan. So dati guys yan, iniikot ko yan doon hanggang sa dati iniikot ko yan lahat ng mga tray return. So 4 yan. Kukunin ko yung mga tray, tapos ilalagay ko siya dito sa loob na to. Diyan, papasok dyan. Nandiyan kasi yung machine panglinis sa mga tray. Parang naririnig ko yung boses ni Ate Bebs. Ayan. Si Ate Bebs kasi guys, isa yan sa mga nauna ko nakilalang nagtatrabaho dito sa Chinook. Ayan, dito siya naka-assign sa washroom na pambabae. Ayan, dyan. Ayan, parang narinig ko yung boses niya. Kausap na Emma. Sobrang bait nito guys. Sobrang bait na itong taong to. Talagang siya yung isa sa mga nakilala ko dito at mga kabiruan ko. Sabi ko na nakikita ko na yung donya ng Chinook eh. Wow! Ito si Ate Bebs. Si Ate Bebs ang donya ng Chinook. Ate Bebs ang donya ng Chinook. Ayan si Ate. Yan, sa mga katrabaho ko to dati. Hello. Ayan. Shoutout sa inyo. Hello. Diyan sa Victoria Tarlac. Yan, si Ate Bebs yan, donya to. Isang donya ng Chinook Mall. Katrabaho natin yan guys. Ano, kamusta Ate Bebs? Ganun pa rin, mayaman pa rin no? Hindi, sa totoo lang guys, no? At si Ate Bebs, may mga asyenda yan sa taga sa mga Ate Bebs? Samar, yan. Mauwi kami ngayon June. Talaga? Kwento mo na kami guys. Ayun guys, nakausap ulit natin sila Ate Bebs. Yan. Ganun pa rin, no? Ganun pa rin yung trabaho nila. Patagal na yun dito guys. Mga pioneer pa ng Chinook Mall yan dito. Sila talaga yung mga nauna dito. Yan, may taga-bit-bit na ako ng bag. Tuwang-tuwa siya eh. Alam niya, mga dede niya. Di ba? Pero dati guys, nasa airport kami, nung umuwi kami ng Pilipinas, ayaw niyang bit-bitin yan. Ngayon mukhang nag-enjoy. Ayan guys, merienda muna tayo. And ang favorite naming dalawa. Potato corner. Potato corner. And etong flavor namin, yan nakikita yan, chili barbecue. Yung isa, barbecue lang in case hindi na kayanin ng anghang. Yan. So, kain muna tayo guys. So, anyway, yan naisip ko habang kumakain tayo dito, ikwento natin yung bagong-bagong immigration stream na
inilabas ni Alberta. Well, effectivity nito ay March 1 pa naman, pero naglabas na siya ng announcement about this tourism and hospitality immigration stream. Yan, sa mga nasa, good news yan sa mga nasa tourism and hospitality immigration stream. Kasi, eto, may chance ka ma-PR. And very basic lang nung requirements you must be employed in the industry, which is yung tourism and hospitality, for at least 6 months. So, parang EOS din to. Pero ito, nilimit or ginawang specific para sa tourism and hospitality industry. So, sa mga nagtatrabaho dyan sa tourism and hospitality industry for 6 months, yan, ready nyo na lahat ng documents nyo. By March 1, lalabas na ang yan, mga particular rules about this new stream. And ito nga pala, bago pa natin sabihin na pwede na mag-apply kahit na naka 6 months ka sa trabaho, dapat ang consideration dito is that you must have a valid full-time and it must be non-seasonal. Kasi nga dito sa Canada, marami tayong seasons, diba? Yung iba kasing businesses or industry open lang kapag summer, yan closed pag winter. So kapag na-employ ka dyan sa mga seasonal jobs, hindi pwede yon. So dapat non-seasonal. So all throughout the year, dapat pwede kang ma-hire or employed ka. Yan. And finally, already be established in Alberta. So, hindi yung lilipat ka pa lang sa Alberta para humabol sa bagong immigration stream para makapasok dito. So, hindi siya pwede. So, ito yung mga eligibility requirements niya. So, note nga pala guys na itong stream na to, although mag-open ng March 1, 2024, limited number of applications lang yung aasikasuhin niya or i-accept niya. Kaya kahit gusto natin mag-change to tourism and hospitality stream, di ba? Kahit 6 months lang na magtrabaho para ma-qualify, pwedeng hindi na natin abutin ito kung ngayon pa lang tayo mag-start dahil limited lang yung number ng applications na ipaprocess nila. So, dapat yan by March 1 guys, abangan nyo na, ready nyo na yung lahat ng documents para pagdating ng March 1, diba, submit ka na lang. So, note that ito expedited yung processing nila under AAIP and more details will be available sa website ng Alberta by March 1, 2024. So, bakit nga ba nagpo-focus ngayon ang Alberta sa tourism and hospitality stream? Bakit nga ba? Bakit? Kasi ang Alberta in 2022, it saw $10.7 billion in tourism spending. Yan. Kasi naman ganda talaga ng Alberta. Ang daming mapupuntahan. So, known spots yung mga napupuntahan din natin for tourism. Kaya, very blessed tayo na nasa Calgary tayo. Ang bilis nating mapuntahan yung iba gagastos pa talaga ng ilang thousands of dollars just to go to Lake Louise, Lake Moraine, yan, Banff. Yan mga tourism destination yan. And in fact, yung mga pinupuntahan natin, and it already constitutes 11% ng total tourism industry sa buong Canada. So, nasa Alberta yun. Kaya, magandang spot to. Kaya, gusto nila mag-focus din yung mga tao, yan, yung mga nagtatrabaho sa tourism and hospitality, magstay sila sa ganong industry para, di ba, makatulong tayo sa growth ng turismo dito sa Alberta. So, pag na-qualify ka dito, guys, sa tourism and hospitality immigration stream. So, this is a very good pathway to permanent residence. Yan, kaya good news ito. Yan, tama na muna tayo sa mga bad news. Ito ay good news para sa mga eligible under this new program. Kain na muna break muna, tayo. Break muna. Kain Ka muna. Habang dinidiscuss mo yan, kumain si Alvin ang nakikita ko, sarap ng kain eh. Kita nyo naman guys, diba? Habang nagsasalita siya, ako umayala ko ng mga. Kasi Zion, hinayaan na namin magtatakbo dito para ano naman siya, maging active. Pero magandang balita talaga yan. Kasi nga, mas madali kang ma-PR pati. No? Oo. Baby, kung nasa tourism and hospitality ka nga nagtatrabaho hindi ka nasa warehouse, naisip ko pwede kang mag-apply. Pero syempre, yun ang inopen nila. So, swerte yung mga nandito sa industry na to. So, antay na lang tayo ng ibang para sa atin. Hindi naman lahat ay aayon agad. So, may timing. Yan, may timing. Kailangan pagdaanan mo muna yung mga butas ng karayom. Oo. Ang dami rin nagme-message nga na ganun talaga sa umpisa. Nangyari din daw sa kanila yon, kaya ganito, lumipat sila. Naganap ng NAMIA. Yeah. So,
dito naman sa Canada, kanya-kanya tayo ng kapalaran. Hindi pabilisan po guys. Kaya nga, pinili namin diploma program para may 3 years na time tayo, di ba? Kasi Hindi yun yung- tayo magpapa-pressure. Kaya nakita rin namin na hindi ganun kabili. So, 3 years maybe enough na yun Oo naman. para masettle. Kasi nga guys, nung una nagplano talaga kami ni Emma. Kasi, syempre, consider din namin yung gastusin. Kasi kung 1 year ka lang, talagang makakatipid ka. Diba, yung late tuition mo eh. Tuition fee mo. Tsaka mabilis kang maka-work. Pero, sabi ko nga sa kanya, doon tayo sa sigurado. At least, kung mabidin man tayo sa 2 taon, may another 3 years pa tayo bibigyan ng PGWP para makapaghanap ng magandang trabaho Spicy. or na mas fit doon sa ma-apply natin na pag-PR. Kaya, Yeah. kahit sabi ko Emma, tsaga lang talaga. Hindi naman na agad-agad basta makukuha ng isang click lang yan eh. Siguro sa iba, pwede. Pero nga, sabi nga ni Emma, no, iba-iba tayo ng kapalaran. So, Basta ano lang din, non-stop application kasi hindi natin malalaman na may nag-open na pala na good job or better job para sa atin kung hindi tayo mag-a-apply. Kaya ako ngayon din, ongoing na rin yung application ko kasi knowing the fact na pag-graduate na tayo, so dapat may ready na tayong job. And yan, doon na ako nagre-ready at nagpo-focus sa pag-draft ng mga cover letter, pag-revise ng resume ko. So yun. Dito kasi may sinasabi silang Canadian format. Hindi pwedeng yung format natin sa Philippines yung ipang-apply natin. Yan, hindi makaka-appeal sa mga employers. Kaya dapat tayo makisabay sa kanilang requirements. Okay. Kaya tumakas ang aking anak. Dahil dito nga. Dito yung spot na pinuntahan namin kasi peaceful oh. Ang daming vacant na upuan. Kesa dun sa harap ng potato corner. yeah. So, Alright. maganda yung ambience dito. Tahimik. Tahimik. Wala Kesa sa tsaka ano food kasi, court. Thursday kasi ngayon, wala pa masyadong tao. Pero pag bukas yun guys, Friday, Dami. dami yan. Yan. So, yan. For the meantime guys, stay muna kami dito. Then, yeah, ikot pa rin mamaya. Hanggang 9 naman na to. Tapos, yun. Uwi na rin kami mamaya. Parang hindi ko maramdaman yung sakit ng ngipin ko. Hindi, okay naman na siya guys. Yun nga lang, may naiiwan pang pag-ano. Pero okay na siya. Hindi naman sakit. Unlike nung talaga yung unang araw ko talaga guys. Nako, talagang hindi ako makausap ni Emma. So, sobrang ano ko, irritable, sa mga pakiramdam, may sinat, mga ganon. Kaya ngayon, buti na lang at least okay na ako ngayon. Nakakain na ako ng maayos. Yeah. And yeah. kain Tuloy na. lang ang antibiotic. Tuloy lang ang laban. Yes. Okay guys, so yun, lalabas na tayo ng mall at tapos na ang aming paglilibot dito sa Chinook Mall. Chinook. Yan, nakakamiss din tong ano talaga na to, tong lugar na to. Everyday ako dati dito eh. Pero ngayon, syempre, pabisi-bisita na lang tayo. Kasi nga, syempre, medyo out of way na para sa atin to. Come on, let's go. Yan, so uwi na kami guys. And syempre, pahinga muna, bonding kami muna, syempre mag-asawa. And doon syempre muna na Netflix. No, pampatanggal ng stress ni Emma. Grabe ka naman. Stress na parang naman kasi super ito eh. stress. Hindi Stress kasi labi Isang to linggo guys. nga akong walang pa. Yun na nga eh, kaya nga nakakapagtaka. Stress pero wala pang pasok yan ha. Siya yung na-stress. Okay, so ano, dito na lang natin tatapusin to. Yes. Okay guys, so hindi namin patatagal itong video na to, no? Hanggang dito na lang. See you in the next one. Peace!